Shout out sa isa nating viewer dyan na nagsabi na wala raw akong ka-life-life, boring daw akong mag-explain. Sorry ha, pero hindi na kita papatulan dahil alam ko naman napapadpad ka dito sa channel ko dahil naghahanap ka na mauutangan. And for today's video, pag-usapan natin itong loan app na buhay pa guys hanggang ngayon. Go-offer pa ng 100,000 pesos daw na maximum credit limit. And yung mga ads niya ha, makikita mo po sa YouTube. O ayan o, ayan. So now you know na yung pag-uusapan natin ay si Peramoo. Ako talaga guys na-shock ako na buhay pa to yung loan app na to. And you might be wondering why I'm wearing the same shirt. Because last year, nireview ko na to si Peramoo guys. At kinwestiyon ko siya kung bakit ginamit niya yung video ko na ginawa para sa kay Shopee Esto. Nagamit mismo yung damit na to, yung blouse na to. And sabi ko wala siyang key na gamitin yung mga material ko. Number one, hindi siya nagpaalam. And number two, maganda ba yung terms niya? Para sige, fine, gamitin mo. Charot! Anyway, so nagbago ba tong si Peramoo? Kasi buhay na buhay pa, guys. Ang laki ng offer niya, ha? 12,000 pesos yung naging offer niya sa akin. The question is, iti-take mo ba to? Why not, diba? Kung okay naman yung terms, diba? Pero, wait muna. Huwag niyo munang i-download si Peramoo. In case nakita yung mga ads niya. Huwag niyo munang pansinin. Panoorin niyo muna yung video na to para meron kayong heads up kung dapat niyo ba siyang utangan or not. Hello everybody, welcome back to my channel. It's Atared here and I'm gonna try my best na maging lively para sa inyong lahat. Ano, gusto niyo kumanta ako? Joke lang. Alam ko namang dry yung personality ko guys eh. But, at least mayroon ko matutunan ng mga aral. Charot! Sa mga videos ko. So today, pag-usapan natin si Peramoo and this video is not sponsored. It is based on my personal experience. Dahil nagre-review po tayo ng mga online loan platforms here and mas importante sa akin magbigay ng tamang expectations kaysa sa maging very, very entertaining para sa taong ito. Wait lang nga. Nakakapagod kasi nahawakan yung mic. And for this video nga pala, kasi alam nyo, di ba, minsan naka-glasses ako, but sometimes nagko-contact lens ako. So, share ko lang that I'm wearing a contact lens from EO Optical. And if you guys like the color, kasi brown lang siya at it's not overpowering, you can click the product sticker na mag-appear sa mga videos natin dito. And yun, gusto ko lang i-share. So, ayun yun, kasi Peramoo yung pag-uusapan natin. At na-shock ako kasi sa YouTube ko kasi nahanap yung kanyang mga ads. At buhay na buhay pa to. Despite our previous history. At nasa list of recorded online lending platform siya ha, nasa SEC. So, technically, quote-unquote, legit. Pero, at buti na lang may sarili na siyang ads, guys. Ewan ko kung ginagamit niya pa yung material ko, but at least yung nakita ko, yung mga nahanap ko, ay sarili niya ng ads na yung sinasabi niya ay 100,000 daw yung pwede niyang ipahiram. And then 6 months to pay down, total repayment 105, monthly repayment 17,566. Grabe ha, kung totoo to, di ba? Why not? Pag-click nyo ng install, dadalhin ka niya sa Google Play Store, which wag niyo munang i-install. 2022 pa guys yung loan app na to and going strong yata eh. December 2025 lang siya in-update and may nagre-reklamo ko sa loan app na to. Anyways, pagpatuloy na nga lang natin. O notice ka agad na hingi niya yung mga ganitong mga information, SMS, and yung mga makikimarita siya sa cellphone. At yun, hingi po siya ng location at yan, 10,000 kaagad yung kanyang offer. I-click mo yung apply now after mo siyang bigyan ng kung ano-ano mga permissions dyan. So ayan, 10,000. Huwag kayo maniwala kaagad dyan. Kasi guys, presentation lang yan. Mga offers will always be subject to assessment and then yung final approval will also be subject to assessment. Hingi po siya ng mobile number and it looks like na-delete nga niya yung information ko from last year. So, nagsubmit ulit ako ng phone number sa kanya, nag-OTP. O yeah, at least nagde-delete siya ng account. Totoo. Pagkatapos yung OTP, humingi siya ulit ng password. Naglagay ako ng 111. Oh, safe ba? Secure ba yung ganyang loan app? Nakakatakot kaya. And naging from 10,000, naging 10,500. Wow. Bilis mag-increase. Tapos yun, ID na kagad. So, mga different IDs na pwede niyang tanggapin. Pwedeng TIN, driver's license, UMID, GSIS, Social, SSS, PRC, Postal. Wow, daming choices. Passport, OWA, National ID. Pero guys, bibigay niyo ba yung ID niyo sa mga ganitong klaseng loan app? So, magpo-proceed ka na sa mga personal information. So, address, email. Tapos yung loan app na to, hihingi po ng secondary phone number and social account. Mandatory po magbigay ng social account sa loan app na to. Wala kang kawala. So, imbis na bigyan ko siya ng aking Facebook, yung binigay ko sa kanya is just my Viber. Wala nang Skype mo. Ano ba? Tapos, kahit na sabihin mo sa loan app na to na unemployed ka or what not, hihingi pa rin siya ng company name, position, tsaka salary, company phone. Hihingin pa niya. Parang dun sublay na tayo. But anyways, para makapagpatuloy, I had to fill in the blanks and I gave them my home phone, yung landline namin para lang makapag-continue.
And next, 3 contact references po yung hihingin niya. So, piliin ng mabuti kung sino yung bilalagay nyo dyan, ha? Tapos, next, magsi-selfie na siya. So, may mga instructions, susundin mo lang. Tapos, grabe, gaganon-ganon ka, magbiblink-blink. Oh, by the way, guys, dahil nabanggit ko yung Play Store, dito ko po siya sinubukan sa aking flip phone, which is a Samsung flip phone. And if you guys are interested, kasi maliit lang siya, kasya lang sa bulsa, or sa mga maliliit na bag, meron tayong product sticker nyo, no? Baka mas stock nyo pa yung mga vouchers nyo pag nasa Shopee, or baka kaya ng mga S-loan, S-pay later nyo, o, di ba bongga? Pipicturean mo yung ID mo, yan, more credit is coming daw. O kanina 10,000, tapos naging 10,500. Ngayon, more credit is coming, 9,002 daw. Ba't hindi po dyan nagtatapos? Lumabas, marami siyang offers. 12,000 yung pinaka nasa taas. Then may peso 13, may peso 12, may peso 9. Ano ba to? Ba't ganito yung style, ano? Sana kung mag-offer siya ng loan, iisang loan lang. Magsisimula ka sa mababa, then so be it. Yung drama niya dun sa 12,000. Sa 12,000 yung offer, i-click mo yung, buti na lang at hindi siya diretso nagpapadala, ha? Kasi dun sa 12,000, lumalabas na multiple loans pala. And kailangan mo, i-uncheck mo. If you don't want to end up paying 12,000 pesos, at gusto mo lang say, for example, 4,000 lang, dapat, do not forget na i-uncheck. At merong isa pa nagtatago, ha? Kasi akala ko na-uncheck ko na yung isang form. Meron pa kasi 12,000. So, nahati na lang na-click ko yung expend. Expend? Bakit expend, no? Wrong spelling yarn. So, sa every 4,000 na yan, hindi po siya buong matatanggap. Buti na lang kasi yung loan up na to, hindi naman pala auto siyang nagdi-disburse. At least nakikita, at least sasabihin niya sa'yo, well, at least, no fully disclose kami, ha, na may kaltas. So, yun guys, yung 4,000, say for example, yun ang nititake mo, may kaltas po siyang 84, 379, 379, 379, 379. Ewan ko bakit in-itemize niya pa to. Basta, in plain and simple terms, yung matatanggap mo na lang sa loan up na to is 2,400 kasi ang laking kinaltas niya. So, imagine kung hindi ka careful at naklik mo yung tatlong 4,000 at dun mo siya tinuloy sa 12,000. Ang laking kakaltas niya, ha? Parang mga ngalahati yung loan mo. So, syempre, huwag tayo sa ganitong mga loan app. Pero last year po kasi, imagine ako na ngayon kinuhaan niya ng content. Na-account niya na yung video ko, tapos ginamit niya para sa ads niya. Pagkatapos ni-reject pa ako. So, sabi ko, this time, ma-approve kaya ako. Ayun guys, ginawa ko yung loan ko. Even if I already know that I will be receiving 2,400 na lang. Buti na lang guys. Natuwa naman ako kasi na-reject ako. Kasi ayoko talaga magbayad ng 4,000 sa isang loan na binawasan na kaagad ng 1,600. So, hindi po maganda yung mga ganitong klaseng terms and 7 days lang siya. Ngayon, si SEC, meron po siyang panibagong cap on interest rates na effective noong April 1, 2026. And that, according to that memorandum, yung mga loans daw na 10,000 pababa at hindi lumalagpas ng 4 months yung tenor, dapat yung effective interest rate nito ay hindi lumalagpas sa 12%. And pag sinabing effective interest rate, dapat kasama na dito yung nominal interest rate, which should not be more than 6% for the entire month. Charot. And then yung mga additional fees na gusto nyo ipatong. So yung ginagawa ko is tinitingnan ko na yung total na fees na associated sa loan. And I check kung yung lahat na yan, interest, mga fees, ay pasok sa 12% per month. Lalo't lalo na kung yung loan ay 10,000 and below or hindi po lumalagpas ng 4 months yung tenor, dito 7 days. Pagkatapos 1,600 yung ibabawas sa loan na 4,000. Sobrang na yan, sobrang na yan sa 12%. So para sa akin, hindi po okay yung loan na to. At bakit nasa SEC pa siya? Bakit registered po yung ganitong klase mga loan up? Dapat tinanggal na to Dapat hindi na to pinapa-renew So, wag sa ganyan. So guys, bago tayo mapadpad dito sa loan app like Peramoo, dapat mapunta tayo sa mga loan apps na yung talagang SEC compliant, yung legit, okay yung terms, and I put them together in a playlist. Ayan, legit loan apps playlist by Ate Red kasi na-review ko na yung mga loan apps na yan. And so far, okay naman yung experience ko sa mga loan apps na yan, guys. For nasa inyo na yan, ha? Always remember na be careful sa kung saan nyo sinasabit yung information nyo. And that is all for today's video. I'll see you on my next vlog. Bye-bye!